Welcome back mga sir. Ito may ipapartist tayo ngayon or isi-share ko sa inyo itong DC to DC vac converter na gamit to sa pagcha-charge ng ating mga gadgets sa tuwing may matagal na burnout gaya ng may mga bagyo, nasira ang ating mga lines. So pwede to, powered by DC 12 volt. Actually, napaka-wide po sa kanyang input voltage nito mga sir, from 6 volt to 32 volt DC. So, pwede siya sa 9 volts, 12 volts, 24 volts. So, bira lang naman ang mga 32 volts na battery. So, itong nasa atin ngayon is 4-channel version. Bakit nasabi kong 4-channel po ito? Dahil 4 po ang kanyang USB. So dito po tayo magkukunik ng mga gadgets natin gamit ang kanilang mga cord. So dito po ang kanyang pinaka-input, naka DC jack. Kung hindi available sa atin ang DC jack, pwede naman tayo direktang maghinang dito. Yan, in negative at in positive. SIM lang din dito sa kabila. So dito sa kanyang board, tingnan natin ang kanyang mga components. Merong dalawang capacitor, merong 8 pins na chip, tapos mayroong inductor 220 microhenry, may diodes at mga ilang resistors at capacitors. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ito gagamitin sa pag-charge ng ating mga gadgets. Kahit anong mga gadgets mga sir, basta depende sa 5 volt DC na power. Pwede ito sa cellphone, sa power bank, sa mga LED lamp nyo na powered sa 5 volt DC. Pwede ito sa mga iPad, MP3 player, and even sa mga Bluetooth. Pwede ito pang charge. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano to gagamitin gamit ang ating DC jack na dito natin ikukunik. Dito gagamit tayo ng power supply sa signal. Ang rated voltage nito is 12 volt 1.2 ampere. So kung gagamit kayo ng katulad nito mga sir, sana nasa mga 6 ampere, lalo na pag 4 na channel ang inyong gagamitin. So try nating sinaksak. So okay siya. Umiilaw po ang kanyang mga lead indicator. Sukatan natin ng voltahe, meron siyang 12.7 volt DC. I-charge natin ngayon itong ating mga cellphone. Yan, umiilaw po siya. Pagkatapos natin isaksak itong pangalawa, naka-off kasi ito, kaya medyo matagal ang kanyang pag-display sa charging. Ayan, lumilitaw na po ang kanyang battery na charging na po siya. Sa pangatlo, yan, umiilaw po. So, ibig sabihin, gumagana po ang ating charging module. So ito, since wala tayong pang-4 na battery at para ma-test natin itong 4 channel natin, gamit na lang tayo nitong pailaw, mini crystal. So ito lang po mga sir, kadali kung paano tayo makapag-charge sa ating mga gadgets. Halimbawa, gumamit tayo nitong adapter sa 4 channel mga sir, sana kahit mga 6 ampere ang inyong gagamitin na power supply. Susukat tayo uli sa ating voltahe ngayon. Since may nakaload sa atin na 4 na units, ang ating voltahe ngayon is 11.9 na lang. So nag-drop po siya dahil maliit lang po ang amperahe sa ating power supply na ginamit. Ngayon, try naman natin tong gamitin gamit ang battery. Kunyari, burnout sa inyo. So ito, 6,500 mAh po ang capacity ng bawat battery na ito. Gawa po ito ng Power Central. Magandang klase ito mga sir. Kung gusto kayong bumili, so click nyo lang ang yellow basket. So ngayon, una sukatan natin siya sa kanyang voltahe. Nasa 13.5 volt DC po ang kanyang total voltage. Saksak natin yan. Umiilaw po ang ating isang cellphone at ang mini crystal ball. Tapos yung isa umiilaw din. Tapos saksak pa natin tong isa.
para makumpletong 4 na units ang nakaload dito sa 4 channel na DC to DC charging module na to. Yan, umilaw na siya. So ngayon, remeasure tayo sa ating battery. Nasa 12.9. Bumagsak po siya ng 0.1 volt. So ngayon, muli kong ipakita sa inyo, isaksak natin ang ating mga cellphone. Tapos itong ating power source na 12 volt gamit ang power central battery na 6.5 Ah. So ayan, umiilaw po ang ating mga nakasaksak na cellphone. Pati itong naka-off na cellphone ay nag-display na rin ng charging. Try naman natin itong mini crystal ball na 5 volt. Yan, gumagana rin. So ibig sabihin, okay. Remeasure tayo, nasa 12.9, nagbagsak ng 0.1 volt ang ating voltahe. Ngayon ay try naman natin ditong mag-charge gamit ang ating DC to DC buck converter na fast charging module. So ito gumamit tayo ng mas malaking capacity na battery gamit ang Gentile Power na 12 volt 100 Ah LiFeO4 battery. So ngayon, expected natin na ma-maximize natin ang kanyang fast charge na 24 watts maximum at 3.2 ampere. Try natin ngayong i-disconnect kung magre-react ba ang ating mga cellphone nga nakasaksak, para malaman nyo lang na dito yan nakasaksak sa ating DC to DC buck converter. Ayan. Pati dito sa ating power bank ay nawala ang kanyang power. So saksak natin ulit. Mahirap tong one hands or one hand. Yan, umiilaw uli. So ibig sabihin, gumagana po ang ating DC to DC fast charge module. Maraming salamat mga sir. Hanggang dito na lang po. This has been your 5-9 day. Thank you.